Welcome back guys sa ating channel. Another spear fishing adventure na naman tayo. Dito nga ay dumayo tayo sa isla na naman. Abangan nyo guys, panoorin nyo yung video nating ito. Kasi ang daming nagsurpresa sa akin mga isda. At nagpakuha sa gabing ito. Samahan nyo ako guys sa pamamana sa gabing ito. Let's go! Eto na nga guys, hindi pa gaano kung nakalayo ay nakakita na tayo ng isang lapu-lapu. Ito yung lapu-lapong bibihir namin makuha. Lapu-lapu, hindi naman siya gaano kalakihan, pero good size na din siya. Mamahalin din ang isdang ito at napakaganda niya kung papansinin niyo siya. Kulay pa lang niya, pula. Eto na nga, nakita ko yung isang lapu-lapu at hindi na siya gaanong nakatago. Kung mapapansin nyo, halos nakalabas lang siya. Nasa gilid lang siya ng bato. Maganda yung pwesto niya, mabilis siya makita agad. Kung kagaya ko na mamana kayo ng gabi, maganda makakita ng mga ganitong klaseng isda na nasa labas na at mabilis lang siya, kung madali lang siya mapana gaya nito. Ito naman tanggit, ayan, nakalabas na din siya, nasa buhangin siya. Madalas din yung mga danggit na kagaya nito ay nakalabas na, hindi na gaanong nagtatatago sa mga bato, kaya mabilis lang natin makuha o mabilis lang makuha mga ganitong klaseng isda. Mahal din ang isdang to. At dito ay nasurpresa nga ako sa nakita kong klase ng isda. Hindi ko inaasahan yung ganitong klaseng isda. Isa nga siyang napakalaki o mamahaling grouper. Ayan marble grouper. Ine-check ko nga siya para masigurado agad at hindi na makatakas, kasi napakalaki niya. Umabot nito ng 2 kilo. Pamahalan yung isda ito. Mapapansin nyo, bibihira lang to lumabas na isda, at madalas ito ay nakatago lagi sa ilalim ng bato. Pero dito halos nakasandal lang siya at sa labas na siya, kaya nakuha agad natin siya. Ayos. Napansin ko nga guys sa spot namin ito ay yung mga lapu-lapu, yung mga isda na nakukuha namin ay nasa labas na, hindi na sila gaanong nagtatatago kagaya nito. Yung lapu-lapong to, malaki siya pero halos nandito lang siya sa labas. Ang ilang kuha ko na tong lapu-lapu at nasa labas lang siya, kaya mabilis ko lang silang nakuha. Napakaganda ng spot na to. Makakarami akong isda pag ganito yung mga klase ng isda ang nagpapakita sa akin, nasa labas lang. Laki, lakas, lala. Laki niya. Ayos, tsamba, lapu-lapu. Dito nga ay dalawang magkatabing talagbago ang nakuha natin. Sa mga namamana, madalas talagang nakakita ng ganitong klaseng isda na dalawa magkasama sila lagi. Ayan. At madalas din double shot yung mga klase ng isda ng ganito, kasi magkatabi sila lagi. Kala ko nga yung mga makukuha ko lahat ay nasa labas lang o magsisilabasan lang ang mga isda, pero dito nakatago na siya. Ayan, yung lapu-lapu halos nakasisig na sa ilalim, pero nakuha pa rin natin siya. Maganda yung pwesto na pinagtaguhan niya, mabilis natin siyang nahugot
at nakuha agad. Ayan, hindi natin sinayang yung pagkakataon para makuha natin yung isdang lapu-lapong ito. Mamahalin nga yung mga isdang mga ganito. Dito naman ang nagpakita sa akin ay isang danoy. Yan, malikot ang isdang to. Buti na lang at natsambahan agad natin sa isang tira lang ako. Matama agad natin. Secure natin siya agad. Madalas ang isdang to nasa taas lang ng bahura. Ito yung nagpahirap sa akin ng klase ng isda. Ang likot niya. Yan, hindi ko siya matsempo. Pinana ko na siya, hindi siya tinamaan, natapisan ko lang. Kaya yun na, nakatakas yung isdang to. Sayang. Buti na lang sa hindi kalayuan ay nakakita na naman tayo ng isang isdang puti. Yung tinawag sa amin dito ay tunong. Ayan o. Ito, lagi talaga ito nasa labas, hindi ito tumatago. Ganito yung mga klase ng isda na ito. Katabi pa nga sila ng manlot. Nakatakas siya. At kung mapapansin nyo ay dinakma na lang natin para makuha natin yung isdang to. Dito ay nakasilip tayo ng isang lapu-lapu. Pulo lang yung napapansin ko sa kanya. Kaya ang ginawa ko, hinanap ko yung area kung saan siya papatamaan. Yan, hinanap ko yung anggulo, tamang anggulo para panain niya siya. Ngunit pagpana ko ay nakatakas siya. Ayun, yan, nang hinayang ako sa una kasi nga lapu-lapu pa naman, malaki pa. Kaya mabilis akong tumaas agad at nag-reload. Hinanap ko yung area kung saan siya pupunta. Nagmadali akong nag-reload ng pana ko at binabumaba agad ako. At buti nga dito sa pagbaba ko agad hindi na siya nakalayo. Napuruhan pala siya doon sa unang pana natin. Maganda naman yung tama ng unang pana natin, nga lang hindi siya nakuha agad. Pero dito sa pagbaba ko nakita ko na siya. Ayun o, nakatihaya na siya o. Hindi na siya ganong pumapalag o. Mabilis ko na siya agad nakuha. Yan, malaki yung isdang to, yung lapu-lapong ito. Kaya nakakapanghinayang kung makawala lang o hindi natin makuha. Buti na lang at nakita pa natin agad. Buntik na makatakas. Sayang, ang laki pa naman. Buntik na makatakas. Nakaka-enjoy nga ang ganitong klaseng pamana. Pag ganitong klaseng mga isda yung makukuha mo oh. Mamahalin na, malalaki pa. Dito nga nagtatapos yung video natin guys. Ito yung kabuuan natin kuha. Ito yung marble grouper na nakuha natin kanina oh. Nagdadalawang kilo siya. Salamat guys sa inyong panonood at huwag niyo pong kalimutan mag-like at subscribe. Salamat!